Kabanata 631. Mainit na labanan. Ang lalaking ito ay isa sa 3 aces ng Great Sky Group, si Jason Garcia. Para sa lakas ng loob na subukang patayin si Sachin Taylor, dapat handa kang mamatay, deklara niya. Malinaw sa ekspresyon ni Jason ang mamamatay tao na aura. Sa isang bahagyang pagindayog ng kanyang espada, inilabas niya ang isang hanay ng mga kasanayan sa espada, na natalo ang isang assassin sa isang kisap mata. Nanlaki ang mga mata ng natitirang assassin dito. Sa desperasyon, nagsama-sama sila para singilin si Jason. Gayunpaman, walang malaking epekto. Para kay Jason, ang mga tinatawag na international assassin na ito ay parang walang kapangyarihang mga bata sa harap niya. Bawat laslas ay bumababa ng isang tao. Sa maikling span ng ilang paghinga, ang mga assassin sa paligid ay nahulog sa lupa sa ilalim ng talim ni Jason. Samantala, sa kabilang panig, natalo ni Lancelot Fire at Lucia Fire ang ilan sa mga manlalaban ng Great Sky Group. Nilalayon din nila ang sasakyan ng Sachin. Mabilis si Lancelot sa kanyang talim at malalakas ang kanyang indayog. Sa bawat pagindayog niya, napapalipad niya ang isa sa kanyang mga kalaban. Pero biglang may hamarang sa indayog ni Lancelot. Nagkaroon ng malakas na klang, at naramdaman ni Lancelot na manhid ang kanyang tenor web space. Isang malaking puwersa ang nagpa-atres sa kanya. Sino te? Pinatatag ni Lancelot ang kanyang sarili bago tumangala sa unahan upang makita si Dean Young na nakatayo roon, mukhang walang pakialam habang itinaas niya ang dalawang talim. Double Blade Dean. Kilalang gumagamit din ng blade si Lancelot sa South, kaya syempre, alam niya ang titulo ni Dean. Dean, isa kang top-notch blade user sa South. Para tulungan ng isang tyrant sa kanyang mga gawa, hindi ka ba natatakot na baka madumisan nito ang pangalan mo? Sabi ni Lancelot. Umagalpak ng tawa si Dean, hindi tinatabla ng mga salita ni Lancelot. Ang pagtulong sa isang malupit sa kanyang mga gawa. Talaga bang sinubukan ni Lancelot na gumamit ng moral na pamimilit sa panahong tulad nito? Lahat tayo ay naglilingkod sa iba't ibang Panginoon at may iba't ibang pananaw. Ano ang mali doon? Pagkasabi noon, inihagis ni Dean ang kanyang dalawahang talim kay Lancelot. Sa isang laslas, napaatras si Lancelot, at habang hinaharangan niya ang kaliwang talim ng kanyang kalaban, inihampas ni Dean ang kanyang kanang talim sa tiyan ni Lancelot. Ito ay isang malinis na hiwa at tumalsik ang dugo. Hinawakan ni Lancelot ang kanyang kamay sa kanyang tiyan habang ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sakit. Kuya! Ulalas ni Lucia. Iniangat ang kanyang mahabang espada, tungkod siya para tulungan si Lancelot na harangin ang pangalawang laslas ni Dean. Gayunpaman, ang pag-ataking iyon ay tumagos sa espada ni Lucia, habang ang isa pang talim ni Dean ay naglaslas sa kanyang dibdib. Sa ilang paghinga lamang, ang magkapatid na Fire ay nasugatan ng husto ni Dean, at ang mga sugat ni Lucia ay nakamamatay pa nga. Nang makita ito, natarante si Tarzan. Kinuha niya ang isa sa mga mandirigma ng Great Sky Group, at ginamit ang lalaki bilang kanyang sandata, hinagis niya ang lalaki kay Dean. Lancelot, Lucia, okay lang ba kayo? Tanong ni Tarzan habang nakatingin kay Lucia, na nasa bingit ng kamatayan, at Lancelot, na dumudugo ng husto. Tarzan, hindi natin mapapatay si Sachin ngayon. Pinaliit natin ang lakas ng Great Sky Group. Iwan mo na kami at tumakbo ka, dali. Are you kidding me? Umayos lang si Tarzan, pinagtanggol ang magkapatid na Fire sa likuran niya at nagmumukha siyang gate guardian. Pinaikit ni Dean ang kanyang mga mata. Habang nakahanda ang dalawang talim sa kanyang tagiliran, sinugod niya si Tarzan. Magwala ka. Nagpakawala si Tarzan ng isang paputok at malalim na dagandong habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang katawan upang palayasin ang mga talim ni Dean. Kung gusto mong putulin ang aking mga kaibigan, kailangan mong gawin ito sa aking patay na katawan. Sa sandaling iyon, ilang SUV ang nakaparada sa likod ng gubat na ito. 12 ng mga tao ang nakatayo sa harap ng mga sasakyan, kabilang sina Tyr Summers, Jermaine Leonard, Zeppelin Wayne, Torbert Octavius, at ang buong pangkat ng mga miyembro ng Wolf's Den. Medyo matagal na sila doon. Simula nang magsimula ang labanan sa kagubatan, dumating na si Tyr at ang kanyang grupo, ngunit hindi sila sumugod. Sa ngayon, si Matthew Collins at ang iba pang mga lobo ay naiinip na. Master, anong nangyayari? Malapit na silang matapos doon kaya bakit hindi pa tayo makakaatake? Hanggang kailan mo ba kami gustong maghintay? Tanong ni Matthew. Ang kanyang mainit na dugo ay umaakyat sa kanyang mga ugat. Gusto niyang maningil doon ngayon para ipakita ang kanyang kahangahangang lakas ng kalamnan.
Ano ba ang kinakabahan ka? Tinatimad na sumulyap si Tyr kay Matthew. Hindi pa nga nagsisimula ang totoong palabas bakit ang kulit mo? Hindi pa nagsisimula ang totoong palabas. Hinaplos ni Matthew ang likod ng kanyang ulo sa pagkalito. Pero malapit na silang matapos. Umpisa pa lang ito, nakangiting sabi ni Jermaine habang pinaglaruan ang deck ng mga gintong baraha sa kanyang mga kamay. Kung ito lang ang mga taong nagnanais ng buhay ni Sachin Taylor, hindi na kailangang maghanda ang Great Sky Group ng 6 na buwan ng maaga. Mukhang nagulat si Matthew. Ibig mong sabihin, may mga taong wala pa. Naningkit ang kanyang mga mata, mabilis na inis ka ni Tyr ang ilang lugar sa paligid ng kagubatan. Ang tunay na malalakas na kalaban ay karaniwang lumilitaw lamang sa dulo ng palabas. Sa isang malaking puno sa kakahuyan na ito, isang lalaking nakahubad ang itaas na katawan ay nakasquat sa isang sanga ng puno na parang unggoy habang nakatitig sa ibaba. Nakatago sa loob ng ilang bushes ang isang lalaking nakasuot ng camouflage attire. Napahiga siya sa lupa na may ripple na nakaposisyon sa harap niya, maingat na inaayos ang kanyang pakay. Gayun din, sa isa pang puno ay may isang matandang lalaki na nakadamit tulad ng isang magsasaka. Tinanggal ang kanyang dayami na sombrero, gumuhit siya ng karit na ginagamit sa pag-aani ng mga pananim mula sa kanyang baywang. Mayroong hindi bababa sa 100 mga tao tulad nila na nakatago sa loob ng kagubatan. Sila ang tunay na banta sa Great Sky Group. Tamad na nag-inat si Tyr habang pinapanood ang labanan sa kakahuyan. Sa wakas ay nabaling ang kanyang tingin sa grupo nina Tarzan at Lancelot. Tito Wayne? Si Din Yang iyon, di ba? Tanong ni Tyr sabay turo sa dual blade user na umaatake kay Tarzan. Tama, sagot ni Zeppelin. Tumango si Tyr at nagpatuloy, laslas na ang dibdib ng babaeng iyon, hindi na siya makakarating. Ngunit ang lalaki at ang napakalaking tao ay maaari pa ring mailigtas. Pwede bang pigilin mo si Din para sa akin? Kaya ko. Walang ibang salita, sumugod si Zeppelin kasama ang kanyang dragon blade. Turning to Torbert, Tyr added, I'm fond of those two. Go and save them for me. Naging yaya mo na ba talaga ako? Sagot ng isang inis na Torbert na pinitik ang gitnang daliri kay Tyr bago nag-charge sa direksyong iyon. Sa kagubatan, 6 na beses nang nilaslas si Tarzan, ngunit ang kanyang kalooban ay nanatiling hindi nababaluktot. Sa kabila ng kanyang estado, ibinibigay pa rin niya ang lahat para protektahan sina Lancelot at Lucia nang hindi umaatres o hinahayaan ang sarili na mahulog. Kabanata 632. Long time no see, Din Yang. Sa sandaling iyon, namatay si Lucia Fire dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Mahigpit na hinawakan ni Lancelot Fire ang kapatid. Hindi siya makaiyak pero sa ekspresyon ng mukha niya, kitang-kita ang sakit na nararamdaman niya. Ang tigas ng ulo na bata, bulong ni Din Yang. Nakaramdam siya ng paghanga kay Tarzan, at natukso pa siyang pakawalan siya. Gayunpaman, bawat isa ay may kanya-kanyang utos ng Panginoon na dapat gawin. Hindi kayang maging maawain si Din. Itinaas ang kanyang double blades, inihanda niya ang kanyang sarili upang wakasan ang buhay ni Tarzan. Maya-maya lang, may biglang sumulpat na figure. Isang bagay na kumikinang at malakas na laslas sa harap ni Din, kaya napaatras siya. Tumigil sa paggalaw si Din at sumimangot. Sino nandyan? Long time no see, Din Yang. Nakangiting itinaas ni Zeppelin ang kanyang dragon blade at itinutok ito kay Din. Naaalala mo ba ako? May bakas ng pagkalito sa mukha ni Din. Hanggang sa napunit ni Zeppelin ang kanyang shirt upang ipakita ang hugis screws na peklat sa kanyang dibdib ay hindi nag-react si Din. So, ikaw pala. Nakangiting sabi ni Din. Yeah, long time no see. I have waited for this day for 10 years. Din, let's fight now. How about that? Sabi ni Zeppelin. Bago pa man makasagot si Din, sumugod si Zeppelin patungo sa kanya habang hawak ang kanyang dragon blade. Habang naglalaban sina Din at Zeppelin, hindi na nakatiis si Tarzan at bumagsak sa lupa. Pero bago pa man siya bumagsak sa lupa ay may humawak sa kanya. Ang taong ito ay walang iba kundi si Torbert Octavius. Sino ka? Kulat na tanong ni Tarzan na nakaturo kay Torbert. Your lifesaver, sagot ni Torbert bago madaling binuhat si Tarzan sa kanyang balikat. Ibaba mo ako. Iligtas mo ang kaibigan ko, pakiusap ni Tarzan. Nang hindi ibinaba si Tarzan, tumingin si Torbert kay Lancelot at sinabing, patay na ang babaeng iyon.
Kung gusto mo siyang ipaghiganti, subukan mong manatiling buhay, at tutulungan ka namin. Pagkasabi noon, binuhat ni Torbert si Tarzan patungo sa direksyon ni Tyr at ng iba pa. Sa daan, medyo maraming manlalaban ang sinubukang pigilan ng pares, ngunit madaling natalo ni Torbert silang lahat. Sa pagkakataong iyon, parang biglang may naisip si Lancelot. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, binuhat niya si Lucia at sumunod sa likuran ni Torbert. Kasabay nito, maraming figure ang biglang lumitaw mula sa lahat ng direksyon. Ang lalaking nakasquat sa puno ay biglang naghagis ng kumpol ng mga lumilipad na kutsilyo, na madaling napatay ang dalawa sa mga tauhan ng Great Sky Group. Pagkatapos ay tumalon siya mula sa puno at sumama sa patuloy na labanan sa kagubatan. Samantala, ang matanda na may hawak na karit at nakabalat kayo bilang isang magsasaka ay kumilos na rin. Biglang nagmamadaling lumabas sa kanyang pinagtataguan, nilaslas niya ang dibdib ng isa sa mga manlalaban ng Great Sky Group, na pinagputol-putol ang mga buto ng taong iyon. Gayun din, si Matthew at ang iba pang Wolf's Den ay sumali rin sa laban. Bawat isa sa mga miyembro ay parang gutom na lobo, kumukulo ang dugo at sabik na silang lumaban. Oras na, sabi ni Tyr, nag-inat na tumayo at umalis kasama si Germain. Pagkatapos ay nakipagkita si Tyr kay Torbert habang papaalis ang huli sa larangan ng digmaan, at ipinasa sa kanya ang isang maliit at itim na bote. Ilagay sila sa kotse at lagyan ng gamot ang kanilang mga sugat, pagkatapos ay tulungan mo kami. Dapat nating talunin si Sachin ngayon o magkakaroon tayo ng problema sa hinaharap. Okay. Sa maikling tugon na iyon, binilisan ni Torbert ang kanyang lakad at binuhat si Tarzan sa kotse. Samantalang si Lancelot, na nasa likod ni Torbert, ay nagulat at natarante nang lumitaw si Tyr at ang iba pang Wolf's Den. Hindi niya maintindihan kung paano at saan nanggaling ang mga matipunong taong ito. Kasama ang grupo ni Tyr pati na rin ang mga eksperto na nagtatago sa kagubatan na sumama sa away, ang mga tauhan ng Great Sky Group ay nahihirapang lumaban. Napakunot ang noo ni Sky Sullivan nang mapansin niyang hindi na makontrol ang sitwasyon. Itigil mo na ang laban, umalis na tayo. Pagkatapos ay naglakad si Sky patungo sa sasakyan at binuksan ang pinto ng kotse. Dumating ninong, si Tyr at ang kanyang mga tao, pati na rin ang isang grupo ng mga pamilya ng kaaway. Pumaba ka na sa sasakyan, paprotektahan kita sa pagtakas natin. Bahagyang tumango si Sachin, dahan-dahan at mahinahong lumabas ng sasakyan. Sa sandaling ginawa niya iyon, agad na sumugod sina James Martin at Jason Garcia. Tinabi nila si Sachin sa magkabilang gilid para protektahan siya. Kasabay nito, agad ding sumugod ang ilan sa mga matataas na mandirigma ng Great Sky Group at pinalibutan ang Sachin para sa karagdagang proteksyon. Nandyan na si Sachin, full speed sa unahan. Agad na nilock ang posisyon ni Sachin, si Matthew at ang iba pa ay sumugod sa kanya na parang mga agresibo. Gayunpaman, bago pa man nila siya maabot, mahigit 10 ng mga tauhan ng Great Sky Group ang hamarang sa kanilang dinadaanan. Sabay-sabay, sa di kalayuan, ang lalaking may mga lumilipad na kutsilyo at ang lalaking may hawak ng karit ay sumusugod sa Sachin bilang isang koponan. Ang dalawang taong ito ay malakas, ang mga mandirigma mula sa Great Sky Group ay walang halaga sa kanila. Sa loob ng isang segundo, nasira na nila ang linya ng depensa ni Sachin at mga 5 metro o mas mababa pa ang layo sa kanya. Lalabas na ang mga ugat sa ulo ni Sky. Mabilis niyang inutusan sina James at Jason na umatake, stop them. Kaya lang, biglang utos ni Sachin, stop, let me do this. Nagulat at natigilan sina Sky, James, at Jason. Godfather, you should leave this to James and Jason. You're still injured, sabi ni Sky. No, let me do this. Matagal ko nang naramdaman ang pakiramdam ng pumatay ng tao. Excited na ako. Sa oras na matapos niya ang kanyang pangungusap, naglakad na si Sachin patungo sa dalawang lalaking umatake sa kanya. Nakangiting kinausap ni Sachin ang lalaking may hawak ng karit at nakasuot ng straw hat, if I remember correctly, you're that farmer. I remember when I went to challenge you years ago, hindi mo tinanggap ang tunggalian. So, pinatay ko ang iyong kapatid, asawa, at anak na babae. Namula ang mata ng matandang magsasaka habang galit na nakatingin kay Sachin. Sachin, naaalala mo pa ako. Ngayon, ipapadala kita sa impyerno. Hindi nakilala ni Sachin ang ibang lalaki na may hawak ng mga lumilipad na talim. Gayunpaman, nang makita ng taong iyon si Sachin, ang kanyang mga mata ay walang alinlangan na puno ng galit. Ang taong ito ay may masamang dugo rin kay Sachin.
Ayon sa utos ni Sachin, tumalikod sina James at Jason. Sa sandaling iyon ay dumating sina Elias Sullivan, Benjamin Lloyd, at ang iba pang mga direktor ng Great Sky Group. Samantala, nag-aaway pa rin sina Dean at Zeppelin. Buong lakas na lumalaban si Zeppelin kay Dean, gayunpaman, hindi pinapansin ni Dean ang laban. Pagkatapos ng lahat, narito siya upang protektahan si Sachin, hindi magkaroon ng isang duel sa Zeppelin. Kabanata 633. Inaasahan ko, meeting you, Sachin Taylor. Kaya naman, habang nag-aaway sina Zeppelin at Dean, lumilipat sila sa direksyon ni Sachin. Sa sandaling iyon, ang lalaking may mga lumilipad na kutsilyo ay agad na nagsimulang magpadala ng isang hanay ng mga kutsilyo na lumilipad patungo sa Sachin, habang ang magsasaka ay sumugod kay Sachin na may hawak na karit. It has been so long since I've killed someone. 10 years. It really has been a long time. Pagkasabi noon, madaling hinablot ni Sachin ang lumilipad na kutsilyo na papunta sa kanya, at mabilis na naiwasan ang karit. Tulad ng sinabi ng mga alingawngaw, kumilos siya ng mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Sa isang iglap ay sumulpat siya sa harap ng lalaking naghagis ng mga kutsilyo. Bago pa man makapag-react ang lalaki, napagtanto niyang nasaksak na ng lumilipad na kutsilyo ang kanyang leeg. Ito. Nanlaki ang mata ng lalaki. Nanatili silang ganoon kahit sa kamatayan, na nagpapahiwatig kung paano hindi niya maintindihan kung paano siya pinatay ni Sachin. Lumaki ang mga mata, inihampas ng magsasaka ang kanyang karit kay Sachin. Mabilis ang kanyang pag-indayog, ngunit gaano man kabilas ang mga iyon, wala iyon sa paningin ni Sachin. Sa sobrang liit na lakas, gusto mo akong patayin. Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Umuungal si Sachin nang masira niya ang mga indayog ng magsasaka at sinuntok siya sa dibdib. Bang! Lumipad pa atras ang magsasaka, at patay na siya bago pa man siya matamaan sa lupa. Si Sky, James, at Jason, na nasa likod ni Sachin, ay walang imak. Kahit na si Sachin ay nabuklod sa Golden Temple sa loob ng 10 taon, at kasalukuyang malubhang na sugatan, ang kanyang lakas ay lubhang nakakatakot. Parang demonyo lang. Sa sandaling iyon, gumagapang sa damuhan ang isang lalaking nakasuot ng camouflage attire. Wala pang 20 metro ang layo, nakatutok ang kanyang baril kay Sachin. Mula sa pananaw ng isang sniper, sa ganitong distansya, ang isa ay magkakaroon ng 100% pagkakataon na tumpak na ma-snipe ang isang target. Kaya, sa una, ang lalaki ay lubos na kumpiyansa. Gayunpaman, bigla siyang nawala ng kumpiyansa at nasiraan ng loob. Huminga siya ng malalim, inilagay niya ang kanyang katawan ng naaayon. Sa malapit na distansyang ito, hindi niya kailangang kalkulahin ang bilis ng bala o anumang iba pang mga bagay. Ang kailangan lang niyang gawin ay itutok kay Sachin at hilahin ang gatilyo, at tiyak na mamamatay si Sachin. Sachin Taylor, ipapadala na kita sa impyerno. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hinaila ng lalaki ang gatilyo. Bang! Isang malakas na tunog na tila paputok ang narinig. Naiwan ang bakas ng usok na nagmumula sa baril, ang bala ay tumama sa kalangitan, dumiretso sa Sachin. Pinagmasdan ng lalaki ang saklaw, pakiramdam niya ay halos nakikita na niya ang ulo ni Sachin na pumuputok. Pero, bigla siyang nanlamig. Ang nakita niya ay hindi ang bala na dumaan sa ulo ni Sachin, kundi isang lumilipad na kutsilyo na papalapit sa kanya. Bang! Diretso ang pagbaril sa saklaw at sa mga mata ng sniper, ang kutsilyo ay tumusok hanggang sa kanyang ulo at nauwi sa isang makapal na puno sa likuran niya. Nanginig ang katawan ng sniper, at saka tuluyang bumagsak sa lupa. Nakatutok ang bala niya kay Sachin, gayunpaman, lumampas ito sa target nito at napatay ang manlalaban sa likuran niya. Mula sa malayo ay nasaksihan na ni Natir at Jermaine ang eksena. Wala pa siyang 20 metro sa loob ng sniper's range, pero kaya niyang iwasan ang bala na iyon. Boss, kaya mo ba iyon? Tanong ni Jermaine. Maging si Jermaine ay nabigla sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na may ganito pala sa South. Bahagyang nakataas ang kanyang mga labi, sumagot si Tyr na may lubos na pagtitiwala sa kanyang boses, maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na masasagot ko ang bala? Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, itinaas ni Tyr ang kanyang kamao at sumuntok, na nagpadala ng isang malakas na manlalaban na lumipad ng mahigit 10 metro ang layo. Kasabay nito, si Matthew at ang iba pang miyembro ng Wolf's Den ay nagkukumpulan patungo sa Tyr. Naabutan pa sila ni Torbert.
Bilang isang grupo, nagpadala sila ng hindi mabilang na mga manlalaban mula sa Great Sky Group na lumilipad habang sila ay nakasara sa Sachin. Na-pressure si Sky nang makita niya si Tyr and the rest na papalapit na parang gutom na tigre. It's Tyr and his people, stop them. Mabilis silang lumapit. Kaagad, tumayo sa harapan sina Benjamin Lloyd, Wilson Davis, Jude Sanchez, at ang iba pang direktor ng Great Sky Group para harangan ang grupo ni Tyr. Kasabay nito, nagawang makatakas ni Dean mula sa Zeppelin at sumugod. Sa pagtitipon ng mga pangunahing mandirigma ng Great Sky Group sa harapan, mariin nilang pinigilan si Matthew at ang iba pang Wolves Den sa kanilang mga truck. Maglinis ka ng landas para sa akin, utos ni Tyr. Mabilis na sumugod sina Torbert at Jermaine. Isang suntok lang ang pinatay ni Torbert kay Jude, habang inihagis ni Jermaine ang kanyang golden playing cards. Dahil nagawang sumugod din, ibinaba ni Zeppelin ang kanyang espada at madaling hiniwa ang braso ng isa sa mga mandirigma ng Great Sky Group. Tigilan mo siya. Umungol si Sky. Si James ang unang lumabas sa pagtatangkang pigilan si Tyr. Umalis. Ulalas ni Tyr. Isang suntok lang ni Tyr ang kailangan para maitaboy si James. Habang nasaksihan ni na Jason at Dean ang eksenang ito, naging manhid sila. Bakit nila naramdaman na kasing lakas ni Tyr si Sachin? Tinubukan ng mag-asawa na atakihin siya kasama ang iba pang mga manlalaban ng Great Sky Group, gayunpaman, sila ay pinigilan ni na Torbert at Jermaine. Tinamantala ni Tyr ang pagkakataong ito para lapitan si Sachin, pinatay ang sinumang nagtangkang pigilan siya sa daan. 8 metro. 6 na metro. 5 metro. Nang mga 3 metro na ang layo ni Tyr, umungal si Sky at sinubukan siyang pigilan. Isang suntok lang ang ginawa ni Tyr bilang tugon. Para siyang battle god kahit sino pa ang kaharap niya, isang suntok lang ang kailangan niya para matalo ang mga ito. Nang maabot na ng kamao ni Tyr si Sky, agad na hinawakan ni Sachin si Sky at ibinato ang sarili niyang suntok. Bang! Ang malakas na tunog ay palm unit sa langit nang magtama ang dalawang malalakas na kamao ng manlalaban. Ang dami ng lakas mula sa magkabilang panig ay napakalaki. Hinailan ni Sachin si Sky pabalik ng ilang hakbang, habang isang hakbang lang ay umatras si Tyr. Nanalo si Tyr sa round ng magkasalungat na kamao, ngunit nasugatan pa rin si Sachin at hindi niya maigiit ang kanyang buong potensyal. Nang magtama ang kanilang mga mata, si Sachin held a flash of terror, while in Tyr's, there was a hint of surprise. So, you are Tyr Summers. Napatingin si Sachin kay Tyr. Ang binata na tumalo kay Clemens at nagpatuloy sa pagsalakay sa Golden Temple. Oo. Tumango si Tyr. Sachin, kanina pa kita inaabangan. Kabanata 634. Ang Southern Emperor, Ostermore. Haha, naparito ka para patayin ako ngayon. Tanong ni Sachin. Tama, nakangiting sagot ni Tyr habang tumatango. Walang pag-aalinlangan, patuloy niya, gusto kong pamunuan ang timog, kaya dapat kang mamatay ngayong gabi. Haha, ang mga kabataan ngayon ay may tapang at kumpiyansa. Gusto ko ito. Gayunpaman, hindi mo ako maaaring patayin ngayon. Tuwang-tuwa ako, ikaw ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa akin mula nang ako ay pinalaya mula sa tore. Tyr, abangan sa susunod na pagkakataon. Pagkasabi noon, hindi pinansin ni Sachin si Tyr. Tumalikod siya at mahinahong naglakad patungo sa likod na para bang walang kahihinatnan sa kanya si Tyr. Nakasimangot na hahabulin na sana ni Tyr si Sachin nang biglang may sumilay na figure sa harapan ni Tyr at humarang sa kanya. Ang figurang ito ay mukhang isang binata sa paligid ng 28 o 29 na taong gulang. Nakasuot siya ng itim na damit, maikli ang buhok, gwapong mukha, at naglalabas ng maningning na aura. Ang aura na ito ay hindi tumugma sa kanyang edad. Wala pa siyang 30 taong gulang, ngunit nakakapaglabas siya ng napakagandang aura. Sa tabi ng binatang ito ay isang grupo ng mga mandirigma. Nakasuot sila ng golden battlesuit, at bawat isa sa kanila ay may malakas na aura. Ang Southern Emperor, Ostermore. Habang sinusubukan pa ring alamin ni Tyr kung sino ang mga taong ito, sinabi ng isa sa mga humahabol kay Sachin ang pangalan na iyon ang malakas sa gulat. Puno ng takot ang boses ng tao. May mga koneksyon si Sachin sa Morfar Miley. Ito ay masama, sa likod niya ay ang 23 Golden Garrison ng pamilya Moore. Ostermore, ang numero 1 pinakamalakas na manlalaban mula sa pamilya Moore. Isa sila sa pinakakilala at sikat na modernong pamilya sa Timog. Bawat isa sa kanilang mga mandirigma ay may talento at nakatanggap ng pagsasanay mula pagkabata.
Halos kasing lakas sila ni Tyr. Samantala, ang 23 Golden Garrison ng pamilya Moore ay binubuo ng pinakamahusay sa pinakamahuhusay na manlalaban sa pamilya. Itinuring pa nga sila bilang pinakamalakas na grupo sa Timog. Sino ang mag-aakala na ang pamilyang Moore ay napakalapit na konektado kay Sachin Taylor, hanggang sa puntong ipinadala pa nila si Oster Moore at ang 23 Golden Garrison para sunduin siya pagkatapos niyang palayain sa tore. Tigilan mo sila. Sa utos ni Oster, agad na kumilos ang Golden Garrison. Kahit na wala pa sa kalahati ng garrison ang nakatikip, naipamalas pa rin nila ang kanilang napakagandang lakas sa pakikipaglaban na maaaring maging manhid ng mga tao. Halos 10 sa mga taong ito ay sapat na upang pigilan sina Zeppelin, Jermaine, Matthew, at ang iba pang Wolves Den. Kumunat ang noo ni Tyr. Parang nakikita niya ang sarili niya sa Osterguy na ito. Sa isang paraan, talagang magkatulad sina Oster at Tyr. Magkapareho ang kanilang mga edad, parehong mahuhusay na manlalaban, at parehong may kapangyarihang sakupin ang mundo. Ang mga ganitong uri ng tao ay tinawag na mga masasama. Itinuring na isa si Tyr, gayon din si Darkshire, at ngayon ay si Oster Moore na rin. Sa kabilang banda, medyo malayo na ang narating ni Sachin sa ilalim ng proteksyon ni Sky at ng iba pa. May ilang sasakyan na ang nakaparada sa di kalayuan, ang mga inihanda ni Oster para kay Sachin. Tinulungan na ni Sky si Sachin na buksan ang isa sa mga pintuan ng sasakyan. Sa sandaling iyon, alam ni Tyr na ang kanyang operasyon ng pagpatay kay Sachin ngayon ay magiging isang kabiguan. Gayunpaman, kahit na umabot na sa ganito ang sitwasyon, ayaw niyang sumuko. Gayunpaman, bago pa man niya mahabol si Sachin, inatake na siya ni Oster. Kilala si Oster bilang ang nangungunang henyo ng pamilya Moore, at binyansagang The Southern Emperor. Ito ay hindi lamang pamagat. Ramdam ni Tyr ang lakas ng pagsabog sa suntok ni Oster. Hindi man lang may kumpara dito ang lakas ni Clemens. Nagpanik si Tyr habang pinagmamasdan si Sachin na papasok sa sasakyan. Upang maalis si Sachin, kailangan muna niyang talunin si Oster. Kaagad, hindi nag-aksaya ng oras si Tyr at parang bala na sumugod kay Oster. Nag-away ang dalawa. Pareho silang may bilis ng kidlat. Ang mga katawan nila ay nagbubuga ng napakaraming explosive power na parang buhawi ang pakiramdam ng mga tao sa paligid nila. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat sa lugar. Sa isang sulok, ilang lalaki ng gintong garrison ay napasigaw sa gulat, saan nanggaling ang lalaking ito, paano siya magiging kapantay ni Oster. Kahit sinong manlalaban, si Oster ay iginagalang ng lahat sa pamilya Moore. Kahit na ang 23 Golden Garrison ay nag-isip sa kanya bilang isang makajos na pag-iral. Si Oster ay kasalukuyang 29 na taong gulang, at gumawa siya ng pangalan para sa kanyang sarili noong siya ay 13 pa lamang. Kahit na ang mga sikat na malalakas na mandirigma sa martial arts community ay hindi makatagal ng kahit 3 hakbang laban sa kanya. Kung hindi pa natatakan si Sachin sa Golden Pagoda 10 taon na ang nakararaan, binalak pa nga ni Oster na labanan siya. Ngunit ngayon, lumitaw ang isang binata na nagngangalang Tyr, na maaaring tumugma sa antas ni Oster. Itong si Tyr ay mukhang mas bata din kay Oster. At the same time, gulat na gulat din sina Torbert at Jermaine. Alam nila ang buong potensyal ni Tyr at nakita siya bilang isang tunay na buhay na pantasyang nilalang. Sa kanilang mga mata, walang makakatalo kay Tyr. Gayunpaman, sa sandaling ito, sina Oster at Tyr ay pare-pareho sa isa't isa. Ang kanyang titulo bilang The Southern Emperor ay hindi lamang palabas. Pinilisan ni Tyr at Oster ang kanilang pag-atake, parehong binigay ang kanilang lahat para patayin ang isa pa. Sa oras na iyon, nagawang basagin ni Tyr ang mga depensa ni Oster at agad na nagpaulan ng mga suntok. Walang tigil na humahampas ang kanyang mga kamao sa dibdib ni Oster. Bang, bang, bang. Ang bawat suntok ni Tyr ay madaling makabasag ng metal board, ngunit kahit iyon ay hindi sapat para patayin si Oster. Kung may kinakalaban siyang iba, ang taong iyon ay nawasak na ni Tyr. Napaatras ng ilang hakbang, mabilis na sinubukang patatagin ni Oster ang kanyang katawan. Tinas siya ng huling suntok ni Tyr hanggang sa may lumabas na dugo sa bibig niya. Nang maramdaman ang pag-akyat ng dugo sa kanyang lalamunan, agad itong nilagok muli ni Oster. Pinilit ang sarili na pigilan ang pag-akyat ng dugo, nagpakawala si Oster ng dagindong habang siya ay sumuntok. Nakipagsalpukan ito sa kamao ni Tyr, at napaatras ng ilang hakbang si Oster, habang si Tyr naman ay halos hindi gumagalaw. Sa di kalayuan ay nakaalis na si Sachin. Nang mapansin ito, tumingin si Oster kay Tyr na may malabong ngiti sa labi.
Mas malakas ka sa akin, sabi ni Oster sa mabigat na boses. Gayunpaman, sa susunod na pagkikita natin, siguradong mapapatay na kita. Tumalikod si Oster at tumakas. Nang mapansin siyang umalis, ang gintong Garrison ay tumigil sa pakikipaglaban sa Wolf's Den at sinundan siya. Ang mga taong ito ay napaka-organisado, kahit na sila ay umaatake o umalis, sila ay umalis ng mabilis at sa maayos na paraan. Kabanata 635. Nakatakas si Sachin Taylor. Chase. Namumula ang mga mata ni Matthew at ng iba pa. Hindi sila nasisiyahan dahil nakatakas sina Oster, Sachin, at ang iba pa, at gustong habulin sila. Gayunpaman, pinigilan sila ni Tyr. Stop! Utos ni Tyr. Walang nang-ahas na tumanggi at lahat sila ay tumigil. Master, hahayaan na lang ba natin silang makatakas? This will be a cloud on the horizon for us, said Matthew. Tyr stared at him in slight shock. Kailan ka pa natuto ng mga idioma? Nang hindi sumagot si Matthew, ikinaway na lang ni Tyr ang kanyang mga kamay at sinabing, hindi na kailangang sundan sila, huli na para gawin iyon. Teren at bumalik na tayo. Tumalikod si Tyr at umalis sa battlefield. Sa ngayon, ang ilan sa mga tauhan ng Great Sky Group ay nakikipaglaban pa rin sa mga humahabol kay Sachin. Gayunpaman, dahil nakaalis na si Sachin, ang mga taong ito ay hindi na kailangang manatili pa rito. Sa totoo lang, ang labanan ay umabot na sa isang tiyak na punto. Maraming mga mandirigma ang napatay ng mga puwersa ng Great Sky Group, at ang natitirang mga mandirigma ay naubos. Ang Great Sky Group ay maaaring ituring na panalo ng labanang ito. Sa oras na bumalik si Tyr sa kanilang mga sasakyan, sina Tarzan at Lancelot ay nakagamot na sa kanilang sariling mga sugat. Ang dalawang lalaki ay mukhang napakahina, at si Tarzan ay matagal nang nahimatay. Gusto mo talagang panatilihin ang mga ito? Tanong ni Torbert. Oo. Tumanggo si Tyr. Ang Wolf's Den ay nangangailangan ng mga taong katulad nila. Nakita ko ang potensyal nila. Kaya, kung may oras ka, hanapin mo ako ng mas maraming taong katulad nila. Hindi mo ako yaya. Nakakunot ang kanyang mga labi, lumapit si Torbert kay Matthew at itinuro si Tarzan. Matthew, nakahanap ng bagong laruan ang amo mo. Gusto mo ba? Oo naman, hehe. Ang lakas ni Tarzan ay katulad ng kay Matthew, at ang kanilang potensyal ay halos pareho rin. Nahihirapan si Matthew sa paghahanap ng mapagkaibigan niyang karibal, kaya ito ang pinakamagandang regalo para sa kanya. Ngayong nahanap na siya ni Tyr ng isang bagong kasosyo sa pagsasanay, si Matthew ay maaaring maglagay ng higit na pagsisikap kapag nagsasanay. Pumalik tayo sa Wolf's Den. Kailangan nating tulungan itong dalawang ito na linisin ang kanilang mga sugat, kung hindi ay mamamatay sila, sabi ni Tyr. What about her? Turo ni Torbert kay Lucia, na nasa braso ni Lancelot. Tahimik muna si Tyr bago ibinaling ang tingin kay Lancelot. From today onwards, your life is mine. Who is this girl? Kapatid ko, sagot ni Lancelot. Tutulungan kitang ilibing muna siya, pagkatapos ay ipaghiganti siya, deklara ni Tyr. Sa kaway ng mga kamay ni Tyr, kinuha ni Ashblood at ng isa pang miyembro ng Wolf's Den ang katawan ni Lucia. Pipigilan na sana sila ni Lancelot sa reflex, ngunit bigla siyang may naisip at nagpas siyang bawiin ang kamay. Sa pamamagitan lamang ng pag-alam kung kailan ka bumitaw ay magagawa mong gawing lakas ang iyong galit, sabi ni Tyr nang sumakay siya sa isa sa mga kotse. Nang makabalik na sila sa Wolf's Den, tinulungan ni Tyr sina Lancelot at Tarzan na gamutin ang kanilang mga sugat. Pagkatapos ay nanatili sa Wolf's Den ng ilang sandali. Sa gabi, siya ay umalis kasama sina Zeppelin at Jermaine at bumalik sa mga villa sa Westlake. Sa loob ng kotse, medyo tahimik bago tuluyang binasag ni Tyr ang katahimikan. Uncle Wayne, what do you feel after fighting Dean once again? Kung ikukumpara noong nakaraan, mas malakas siya ngayon, sagot ni Zeppelin. May tiwala ka ba? Hindi. Gayunpaman, maaari ko siyang alisin. Okay. With a final nod, ibinaba ni Tyr ang topic. Mula sa isang sulok, nagtanong si Jermaine, paano si Sachin? At saka, paano si Oster? Bakit binigyan niya ako ng katulad na pakiramdam bilang Darkshire? Si Sachin ay parang mature na tigre, samantalang si Oster ay parang bata at malakas na tigre. Hindi madaling kalabanan ang dalawa, sabi ni Tyr. Nakabangga mo na sila minsan, hindi mo sila kalaban, pakli ni Jermaine. Patuloy ni Tyr, si Sachin ay labis na nasugatan. Tungkol sa Oster na iyon, hindi niya ako inaway ng seryoso sa simula.
Ang aming laban sa pagkakataong ito ay isang pagsubok lamang. Ganyan ang tunay na estilo ng mga manlalaban sa Timog. Ang mga laban ay lalo lamang humihirap, at mas magiging mahirap din ang susunod nating galaw. Nagseryoso sina Jermaine at Zeppelin. Kung gayon, ano ang susunod nating gagawin? Maghanda ka lang. Sa paglabas ni Sachin sa tore, at sa intervention ng pamilya Moore, isang malaking away ang mangyayari sa lalong madaling panahon, sabi ni Tyr. Boss, tiwala ka ba sa laban na ito? Tanong ni Jermaine. Ngumiti si Tyr. Sa universo na ito, walang 100% garantiya. Gayunpaman, sa tingin mo ba ay mas malala ang labanang ito kaysa sa laban natin kay Shadow Totem noong mga nakaraang taon? Dahil doon, napabuntong hininga si Jermaine. Sa katunayan, pagkatapos ng napakaraming karanasan, si Tyr at ang iba pa ay nagkaroon na ng pusong bakal. Pagkatapos ng lahat, ang labanan sa Shadow Totem ay naging isang kalunos-lunos na labanan. Ang pagkakaroon ng pinamamahalaang pagtagumpayan ng isang mapangwasak na labanan, ang labanan na ito sa Timog ay walang halaga kumpara doon. Kaya, ano ang binibilang ng labanang ito? Kasabay nito, sa isang 66 na palapag na gusali sa tabi ng katimugang dagat. Ang Green Dragon ay may hawak na sando na may malaking berdeng dragon sa likod, nakatingin sa malawak na dagat. Ang mga alon ay humahampas, tulad ng kanyang karerang tibok ng puso na hindi kayang bumagal. Hindi alam ng Green Dragon kung kailan siya nagsimulang mahilig tumayo sa lugar na ito at tumingin sa dagat, ni hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Maya-maya lang, tumunog ang boses ni Julio Morgan sa intercom, "Boss, nakataka si Sachin Taylor." "Okay." Mahinahong sagot ni Green Dragon, hindi na umimik. Gulat na sabi ni Julio, "Boss, napakakalma ng sagot mo. Ayaw mo bang malaman kung ano ang nangyari?" Pumunta doon si Tyr at ang iba pa, maging si Oster ng pamilya Moore ay naroroon. At, bago pa man matapos ni Julio ang kanyang ulat, pinutol siya ng Green Dragon, "Hindi mahalaga ang proseso, ang mahalaga ay ang mga huling resulta. Kapag natapos na ang laban, 6 door na ang haharapin ang kalalabasan. Ang labanang ito ay magiging mas matinding simula ngayon. Julio, tandaan kung ano ang dapat gawin ng 6 doors ngayon." Mabilis na sagot ni Julio, "Understood, boss." Kakaalis lang ni Tyr at ng grupo niya. Nakalampas na ang iba natin. "Don't worry. There won't be any conflict. I know how to handle this." Mabuti naman. Pagkatapos ay pinatay ng Green Dragon ang intercom. Nakatayo sa parehong lugar, muli siyang tumingin sa malawak na dagat at huminga ng malalim. "Holy Tiger, malapit nang matapos ang iyong mga araw ng kalayaan." Kabanata 636. Sa huli, naging traidor ka pa rin. Sa silangang bahagi ng Strego City, mayroong isang napakalaking estate. Ang disenyo nito ay luma, mula 10 taon. Walang nakatira dito sa lahat ng mga taon na ito, gayunpaman, may dumadaan araw-araw upang linisin ang lugar. Kaya naman, kahit makalipas ang 10 taon, wala pa ring batik ang lugar. Isang hanay ng mga sasakyan ang Humandar. Paglabas ng isa sa kanila, naglakad si Sachin sa estate sa ilalim ng gabay ni Sky at ng iba pa. Ang estate na ito ay kung saan nanirahan si Sachin 10 taon na ang nakalipas, at ito ay walang laman mula sa sandaling siya ay ikinulong sa Golden Pagoda. Naglalakad papunta sa estate, naglakad si Sachin patungo sa direksyon ng sala. Kahit makalipas ang 10 taon, ang lugar na ito ay hindi nagbago kahit kaunti. Tinundan ng hanay ng mga tao si Sachin sa sala. Umupo siya sa isang upuan na balat ng tigre, at naramdaman niya ang pagkakilala niya habang hinahaplos niya ang balahibo ng tigre. Umalangaw-ngaw ang boses ni Sky at ng iba pang miyembro ng Great Sky Group habang nagdiwang sila. "Pinabati kita sa iyong kalayaan, Ninong. Pinabati kita sa iyong kalayaan, Sachin." Walang emosyon ang mukha ni Sachin. Sa sandaling iyon, dumating si Oster at ang ilan sa mga miyembro ng Golden Garrison. "Congratulations, Sachin, for being able to see the sky again," sabi ni Oster na may paggalang na yumuko. Wala siyang espesyal na paggalang kay Sachin. Naabot ang hindi kapani-paniwalang antas ng kapangyarihan sa murang edad, si Oster ay hindi kailanman nag-isip ng mataas sa sinuman. "Ang galing ng pamilya Moore, salamat sa pagtulong sa akin na pigilan ang aking mga kaaway. Pagkatapos ng ilang araw, kapag natapos ko na ang ilang negosyo, personal kong bibisitahin ang pamilya Moore," sabi ni Sachin. "Sige," sagot ni Oster. "Dahil tapos na ang gawain ko, aalis na ako. Mukhang nasugatan ka.
Gusto mo bang manatili dito ng ilang araw para gumaling? Tanong ni Sachin. Walang ganoong pangangailangan. Pagkasabi noon, tumalikod si Oster at umalis sa sala kasama ang mga miyembro ng Golden Garrison sa hila. Mula sa pagpasok ni Oster hanggang sa pag-alis niya, nanatiling nakalok ang mga mata niya kay Sachin. Hindi man lang niya sinulyapan si Sky Sullivan na nasa tabi ni Sachin. Naglabas ng mapagmataas na aura si Oster na para bang sa buong buhay niya, ang binatang ito ay hindi kailanman iginagalang ang sinuman. Hindi napigilan ni Elias ang tahimik na bamulong, anong ipinagmamalaki mo? Kahit na siya ay nagsalita ng napakahina, si Oster, na mahigit 10 metro na ang layo, ay tumigil sa kanyang paglalakad. Lumingon siya at tumingin kay Elias. Agad na naramdaman ni Elias na parang isang halimaw ang nakatitig sa kanya. Hindi niya maiwasang kiligin. Mula sa sulyap na iyon, napagtanto ni Elias kung gaano nakakatakot ang taong ito. Alam niya na kung sasabihin pa niya, hindi magdadalawang isip si Oster na patayin siya sa lugar. Marahil para sa salt ni Sachin, nagpakita si Oster ng kaunting kahinaan. Nang hindi nagabala kay Elias, tumalikod na lamang siya at umalis. Tinaman ng tingin ni Sky si Elias. Kung ang huli ay hindi niya sariling nakababatang kapatid, itinapon ni Sky ang walang utak na lalaking iyon sa dagat para pakainin ang mga isda. Umalis na kayong lahat. Let Catherine have an audience with me. Oo, Sachin. Agad na umalis ang lahat sa abot ng kanilang makakaya. Hindi nagtagal, naglakad si Lilia sa sala. Master, binabati kita sa pag-alis sa tore. Napatingin si Sachin kay Lilia. Pagkatapos ng 10 taon, siya pa rin ang nagniningning na tao. Takaway ng kamay ni Sachin, senyales na lumapit siya, mabilis itong naglakad palapit sa kanya. Master, may sariwang dugo ka pa sa katawan. Bakit hindi mo hiniling sa doktor na tulungan kang malagyan ng benda ang iyong mga sugat? Gawin mo, sagot ni Sachin. Hindi naglakas loob na sumuwi si Lilia. Agad niyang dinala ang malinis na tuwalya at ilang karayom, tinahi niya ang mga sugat nito. Malalim ang mga sugat niya, hanggang ngayon ay dumudugo pa rin. Ang isang normal na tao ay tiyak na kailangang pumunta sa ospital. Gayunpaman, si Sachin ay hindi isang normal na tao, siya ay abnormal. Mula noong mga naunang taon ng si Lilia ay nasa tabi ni Sachin, palagi siyang nasusugatan, at siya ang gumagamot sa kanyang mga sugat. Pagkaraan ng 10 taon, hindi nabawasan ang mga kakayahan ni Lilia, at hindi rin nabawasan. Nakatutok siya ng buo habang tinutulungan niya si Sachin na balutan ang mga sugat nito. Hindi siya nang ahas na mawala ang kanyang konsentrasyon. Iyon ay, hanggang sa ibinuka ni Sachin ang kanyang bibig. Yung batang Zeppelin, hinanap kanya. Biglang nanginig ang mga kalmadong kamay ni Lilia, at ang karayom na hawak niya ay tumusok kay Sachin. Umunat ang noo niya. I'm sorry, Master, nasaktan kita. Sagutin mo ang tanong ko. Yes. Master, huminga ng malalim si Lilia, wala siyang lakas ng loob na itago kay Sachin. Master, bumalik talaga siya. Pinuntahan ko siya sa Tempest Pavilion. Pumunta ka para sabihin sa kanya na pupunta si Sky at ang iba pa sa Golden Pagoda para kunin ako, at para sabihin din kay Tyr na paghandaan akong patayin. Nanginginig ang puso, agad na napaluhod si Lilia sa harapan ni Sachin. Guro, hindi ko iyon iniisip. Ang ginawa ko lang ay sabihin kay Zeppelin na umalis sa Strego City, at huwag makipag-away sa iyo dahil hindi sila katugma sa iyo. So, sa huli, naging taxel ka pa rin. Biglang tumayo si Sachin at hinawakan ang leeg ni Lilia, itinaas ito sa ere. Muling bumukas ang kanyang sugat na katatapos lang nitong isara at bumulwak ang dugo. Catherine Gibson, dapat alam mo kung ano ang nangyayari sa mga taong nagtataksil sa akin. Master, ako. Namula ang mukha ni Lilia, pakiramdam niya nawawala na siya ng hininga, pero hindi siya makalaban. Tungkol sa bagay na ito, mayroon nga siyang ginawa laban kay Sachin. Kaya, kung papatayin siya dito at ngayon, wala siyang karapatang sisihin siya. Gayunpaman, pinakawalan siya ni Sachin. Pumagsak si Lilia sa lupa, nakahawak sa leeg habang umuubo. Pasensya na po, Master. Hindi malulutas ang bagay na ito sa isang paghingi lang ng tawad. Gayunpaman, nakikiusyoso ako. Dahil pinagtaksilan mo ako para sa Zeppelin na ito, paano niya babayaran ang nararamdaman mo? Pagkasabi noon ay hindi na tumingin si Sachin kay Lilia at agad na lumabas ng sala. Sa labas, nakabantay sina Sky at Elias. Watch her.
Without my permission, not even a strand of her hair is allowed to leave the estate, utos ni Sachin. Nagniningning ang mga mata, mabilis na sumagot si Elias, Sachin, let's handle this. I promise I won't even let a single hair of her leave this place. Napatingin si Sachin kay Elias. Kahit na hindi siya sumagot, ang kanyang pananahimik ay itinuturing na isang pag-aproba. Isang masayang Elias ang mabilis na nagpasalamat sa kanya, salamat, Sachin. Nang masayang pumasok si Elias sa sala, nakatayo si Lilia sa gitna ng silid. Dahil iniutos ni Sachin na maging kulungan niya ang lugar na ito, hindi siya nang ahas na umalis dito. Kabanata 637. Isang bulag, matandang lalaki. Lumapit si Elias Sullivan na may masamang ngiti at sinulyapan si Lilia Gibson. Lilia, binigay na ni Sachin ang utos niya. Ako ang magbabantay sa iyo mula rito. Alam ko na kapag bumalik si Sachin, hindi ka na mabubuhay ng ganoong kaluwag. Ngayong nasaktan mo na siya, natatakot akong mabilang na ang mga araw mo, tuwang-tuwa siya habang nakangisi kay Lilia. Ginamit niya ang mga daliri niya para hawakan ang baba niya. Gayunpaman, inalis ni Lilia ang kanyang kamay at sinundan ito ng isang sampal sa kanyang mukha. Elias Sullivan, gusto mo na bang mamatay? Hawak ang mukha, baka sa mukha ni Elias ang galit at bangis. Naglakas loob ka pa ring tumawid sa akin, Lilia Gibson. Malapit na ang kamatayan mo. Walang pakialam na ngumuso si Lilia. Elias Sullivan, huwag mong kalimutan kung anong klaseng lugar ito. Higit sa lahat, huwag kalimutan ang iyong katayuan. Kung maglakas loob kang kumilos ng walang ingat, makikita natin kung sino ang unang mamamatay. Noon lang napagtanto ni Elias na ito ang mansyon ni Sachin Taylor. Isang lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod. Kanina pa siya nadala na halos makalimutan na niya ang ginagawa niya. Hindi siya naglakas loob na gumawa ng kahit ano para sa isang sandali. Lilia Gibson, simula ngayon, nandito na ako para bantayan ka. Bawal kang umalis sa mansyon na ito nang walang pahintulot ni Sachin. Tumanggaw si Lilia. Feel free to be a watchdog. Wala akong pakialam. Pwede kang magbabantay kung gusto mo. Kinagat ni Elias ang kanyang mga ngipin at bumulong sa malamig na boses, Lilia Gibson, balang araw, ihihigi kita sa aking higaan tulad ng isang maayos na babae. Sa labas, si Sky Sullivan ay labis na hindi nasisiyahan kay Elias. Kung hindi lang niya kapatid, pinatay na sana niya ito. Pagtingin kay Sachin, maingat niyang sinabi, ang kapatid kung iyon ay walang ingat, kaya't mangyaring huwag mo siyang pakialaman, Ninong. Mabilis mamatay ang walang ingat, casual na sabi ni Sachin at saka nagpatuloy, nasaan ang bagay na gusto ko. Nagmamadaling nilabas ni Sky ang isang box at iniabot kay Sachin. Ninong, meron ako dito. Kinuha ni Sachin ang box at binuksan ito. Ang inilagay sa loob ay hindi partikular na mahalaga. Ito ay phone specifically, ito ay isang Symbian phone na matagal nang hindi na ipinagpatuloy. Noon, bago pumasok si Sachin sa Golden Pagoda, ibinigay na kay Sky ang telepono para sa pag-iingat. Sa nakalipas na 10 taon, sisingilan ni Sky ang teleponong ito paminsan-minsan. Kung masisira ang hardware, gagawa rin siya ng inisyatiba upang makakuha ng isang tao na dumating na may nakahandang hardware upang palitan ito. Ang layunin ay upang panatilihing tumatakbo ang telepono sa lahat ng oras. Upang kapag lumabas si Sachin, magagamit niya ito. Kinuha ni Sachin ang telepono, binuklat ni Sachin ang listahan ng mga kontak para maghanap ng partikular na numero. Sa oras na ito, sa isang lugar sa timog, sa tuktok ng isang flyover, nakatayo ang isang paltos stand. Nakaupo sa harap ng stall ang isang bulag na lalaking nakasuot ng itim na basahan na may balot na buhok at nakayuko. Nakalagay sa tabi niya ang isang banner na may mga salitang Quack Doctor, at nagsasaad din na siya ay nagdadalubhasa sa paggamot ng mahihirap at sari-saring sakit. Eto na, sa kanyang mga unang taon, ang bulag na lalaki ay nasa negosyo ng pagbebenta ng mga plaster ng balat ng aso. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na suit ang lumapit sa matandang bulag na lalaki. Sa pagtingin sa mga plaster na nakadisplay sa harap ng stall, nagtanong siya, kaya mo ba talagang gamutin ang lahat gamit ito? Mga pasa, lumbar strain, lahat kayang gamutin, seryosong sagot ng bulag, hindi naman siya mukhang nakikipaglokohan sa lalaki. Umalaklak ang lalaki. Ganyan ba talaga kahanga-hanga? You can try it for yourself if you don't believe me, sabi ng bulag sabay abot ng isang pares ng tapal sa lalaking nasa harapan niya. Saan po kayo nasasaktan, sir?
Ngumiti ang lalaki at tinanggap ang ointment, at sisigot pa lang sana nang biglang tumunog ang cellphone ng matanda. Sa sandaling tumunog ang telepono, napukaw ang atensyon ng katawan ng bulag. Tuwang-tuwang kinukuha niya sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang phone na ginamit ng mahigit 10 taon at tuwang-tuwang pinindot ang answer button. Ninong. Pumalik na ako. Naiintindihan. Ninong. Dumating na rin sa wakas ang araw na hinihintay ko. Ang bulag na lalaki ay walang kapantay na nasa sabik. Walang duda na ang tumatawag ay si Sachin Taylor. Wala pang 50 taong gulang si Sachin, habang ang bulag na lalaking ito ay mukhang mahigit 60 taong gulang. Gayunpaman, tinukoy pa rin niya si Sachin bilang kanyang ninong. Ibinaba ng bulag ang kanyang telepono. Ang kanyang hindi nakikitang snow white orbs ay napuno ng labis na emosyon na ang mga luha ay umaago sa kanyang mga pisngi. Pwede pa namang gumamit ng cellphone ang bulag. Did you fake your blindness or something? Mapanuksong tinitigan ng customer ang matanda, saka pinunit ang ointment at huminga. Blind man, I say? Your medicine is not quite pure. Natigilan ang matanda. Nagbebenta ako ng gamot, hindi lason. Ano ang kinalaman ng pagiging dalisay o pagkakaroon ng mga dumi? Umalaklak ang lalaki. Ang Golden Creation Elixir na ibinebenta ng pamilya Blight ng Strego City noon ay mas dalisay kaysa sa iyo. Tunay na kaya nitong gamutin ang iba't ibang mga pasa at komplikadong sakit. Balita ko may isang butcher na nagkaroon ng alitan sa kanyang mga kay-barkada. Nag-away ang dalawang panig, ngunit ang Verdugo ay nasaksak. Ang lalaking iyon ay tiyak na mamamatay sa araw na iyon. Then, the Blythe family's elixir was used, and guess what? Wala pang isang linggo gumaling ang sugat niya. Hindi mo ba naisip na himala? Kaya mo bang maghanda ng panlunas sa ganyan, matanda? Natigilan ang bulag habang desididong sumagot, walang secure. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagbabalot ng kanyang stall, ngunit hinawakan ng customer ang kamay ng bulag at ngumiti. Wala, may ganyang gamot, at nasa iyo iyon, hayag ng lalaki habang inaabot ang kanyang talim at sinaksak ito patungo sa matanda. Pagamat hindi nakakakita ang bulag, nakikita pa rin niya ang lahat ng nasa paligid niya. Agad niyang naiwasan ang slash ng lalaki at umatras. Mga tao mula sa Southern Crypt Capital. 10 taon mo na kaming hinahabol, pero hindi mo pa rin kami pinapaalis. Hehe. Kung ibibigay mo ngayon, natural na hindi ka na namin guguluhin. Halika at kunin mo kung kaya mo. Umikot ang bulag sa kanyang gilid at hinawakan ang flagpole. Pinaba niya ang bandila, at ang poste ng bandila ay naging isang Vajra lance. Sa tulay, nagkasagupaan ang dalawang figure. Makalipas ang kalahating minuto, tinusok ng bulag na lalaki ang leeg ng salarin gamit ang sibat sa kanyang kamay, at sa isang makinis na galaw, inihagis ang lalaki sa ilog sa ilalim ng tulay. Paghukay ng panyo mula sa kanyang mga ari-arian, pinunasan niya ang dugo sa ulo ng sibat bago muling isinabot ang bandila dito. Gamit ang kanyang sandata bilang saklay, nawala siya sa tulay ng walang pagmamadali. Kabanata 638. Ali. Sa isang napakalayo na quarry, 12 ng mga lalaking walang pang-itaas ang hirap sa trabaho sa kalagitnaan ng gabi. Mayroong ilang malalaking lalaki na nagbabantay, na nangangasiwa sa mga manggagawa at hinahabol silang magtrabaho. Ito ay isang black ore mine, na pinamamahalaan ng isang lokal na grupo ng mga walang prinsipyong tao na sangkot sa underground world. At ang mga manggagawa ay pawang mga palaboy na kinuha nila mula sa iba't ibang lungsod. Marami sa mga palaboy na ito ang nagdedeliryo. Nahuli sila at dinala dito para gawin ang pinakamahirap at nakakapagod na trabaho. Kung medyo mabagal lang sila, matatalo na sila. Sa loob ng 24 na oras sa isang araw, 15 nagtrabaho sila. Ang pagdurusa ay hindi mabata. Pilasan mo. Hindi ka pa ba kumakain? May hawak na letigo ang gwardya sa kanyang kamay. Kung ang sino man ay kumilos ng mabagal, hindi niya sinasadyang letigo ang mga ito. Siya ay lubhang mabisyo. Isang lalaking walang tirahan ang labis na nabigla na sa wakas ay bumagsak sa pagod. Tumakbo papunta sa kanya ang matipunong lalaking namamahala at nagpaulan ng suntok at sipa. Napakawalang kwenta mo. Kumakain ka at umiinom ng kung ano ang akin, ngunit hindi mo kayang gawin ang kaunting trabaho. Kapirasong basura. Tinipan ng husto ang lalaking walang tirahan, sinabi ng lalaking may magandang katawan sa mga manggagawa sa paligid niya, dapat ninyong tapusin ang pagkarga sa mga kariton ng mga bato para sa akin ngayon, o walang makakain.
Habang nagsasalita siya, sumulyap siya sa isang tumpok ng mga bato sa hindi kalayuan, kung saan nakatayo ang isang lalaking nasa edad 40 anyos. Malapad ang balikat niya at maitim ang balat. Sa kasalukuyan, bit-bit-bit-bit niya ang mga piraso ng bato sa kartilya. Siya ay hindi lamang mabilis, ngunit siya rin ay malakas. Siya lamang ang makakagawa ng gawain ng 2 o 3 tao. You pieces of trash should follow Ali's example. Look how impressive he is. You should all learn from him, sabi ng matipunong lalaki habang papalapit sa nabanggit na lalaki. Nakangiting hinampis niya ang isang kamay sa balikat ni Ali. Ali, talagang karapat-dapat kang maging hari ng lakas ng aming quarry. Magaling ka sa trabaho. Halika, tulungan mo akong ilipat ang isang tumpok ng mga bakal sa barrow, pagkatapos ay maaari kang umalis sa trabaho para sa hapunan. Kumuha ka ng paa ng manok ngayong gabi. Ibinaling ni Ali ang kanyang ulo upang titigan ang tumpok ng bakal, na may kabuuang hindi bababa sa 2 tonelada. Kung siya lamang ang kailangang ilipat ang lahat ng ito, lubos na nagdududa na siya ay tapos na sa hating gabi. Kung sa ibang araw sana ay sumunod na si Ali. Kung sinabi sa kanya ng supervisor na dalhin ang lahat, dadalhin niya ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ni Ali ay nakatingin sa pasukan ng quarry. Walang nakakaalam kung kailan nagpakita ang matandang bulag o kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Yung milky white eyes niya parang nakatitig ng diretso kay Ali. Ali, kinakausap kita. Pingi ka ba? Nang makitang hindi sumagot si Ali, nagalit ang gwardya at itinulak siya. Nagpapanggap ka bang wala ako? Gayunpaman, biglang yumuko si Ali at kinuha ang halos 8 metrong haba ng bakal na bar mula sa lupa na agad na tumusok sa leeg ng supervisor. Nang masaksihan ito ng iba pang mga bantay, lahat sila ay napasigaw sa pagkaalarma habang winuwagayway ang mga letigo sa kanilang mga kamay at sumugod kay Ali. Anong ginagawa mo? Revolting. Hinugot ni Ali ang dagwang bakal na bar mula sa leeg ng gwardya, pagkatapos ay ikinulong ito sa kanyang braso. It was a thumb-thick steel bar, pero walang kahirap-hirap na ipinulupot sa braso niya na para bang nagbibiro siya ng pansit. Hinampis ng isa pang gwardya ang kanyang leather na letigo kay Ali, ngunit hinablot lang ng huli ang letigo at hinaila ito ng malakas, agad na pinalipad ang isa pang lalaki. Pagkatapos, sinugod niya ang grupo ng mga supervisor. Sa tuwing masusuntok ang brasong nakabalot sa mga bakal na bar, isa sa mga supervisor ang ipapalipad. Sa loob ng ilang sandali, ang lahat ng mga tagapangasiwa ng Black or Mine ay nahulog sa isang pool ng dugo. Huminto si Ali upang tumingin sa mga natakot na trabahador at bumulong, malaya na kayong umalis. Gayunpaman, ang lahat ay nasa isang estado ng pagkataranta. Walang sino man ang nangahas na kumilos. Napabuntong hininga si Ali. Wala siyang balak tumulong sa mga trabahador at binanggit lamang niya ito sa pagdaan. Kung ayaw nilang tumakas, hindi niya sila pipilitin. Kailangan niyang umalis ngayon kahit anong mangyari. Pagdating sa bakana ng minahan, sumama siya sa matandang bulag. Lumabas na si Ninong mula sa templo, sabi ng bulag. Tinawag niya ako kaninang hapon. Tumanggaw si Ali. Ito ay 10 taon na. Nakalabas na rin siya sa wakas. Tara na. Hihintayin natin siya sa dati nating pwesto. Okay. Ang bulag na lalaki ay inihilig ang kanyang ulo bilang pagsang-ayon. Ngunit bago iyon, sa palagay ko kailangan kong ihayag sa kanila ang aming kinaroroonan. Yung mga galing sa Southern Crypt Capital na gusto ng Priens. Tanong ni Ali. Oo, paninindigan ng bulag. Sa loob ng 10 taon, hinahabol kami ng grupo ng mga asong iyon para sa formula ng Golden Creation Elixir ng pamilya Blythe. Ngayong nakalabas na si Godfather sa templo, hindi na tayo dapat mag-alala. Hindi na natin kailangang magtago sa silangan ngayong gabi. Maaari nilang ipadala ang kanilang mga tauhan sa lahat ng pamamaraan. Haha, it can be considered a gift to Godfather. Ang dalawang lalaki ay nagbibiruan at nagbibiruan habang sila ay umalis sa minahan. Sa hating gabi, sa isang lungsod na katabi ng Strego City, sa isang maliit na bayan. Ang bayang ito ay hindi maunlad. Ang lahat ng mga gusali sa loob nito ay nanatiling hindi nagbabago sa nakalipas na 3 hanggang 4 na dekada. Kasabay nito, ang bulag na matandang lalaki at si Ali ay nakaupo sa isang maliit na tavern sa bayan, na nag-aalaga ng mga inumin. Naroon sila sa nakalipas na 3 oras. Ngayon ay halos hating gabi na. Matagal nang natutulog ang buong bayan. Ang may-ari ng tavern ay nagpipigil ding humikab habang papalapit sa 2 lalaki, mga ginoo, hanggang kailan pa kayo mananatili.
Inaantok na talaga ako at hindi na ako makapagpatuloy. Kumuha ang bulag ng isang tumpok ng pera at inilagay ito sa mesa. Kunin mo ang pera at humiga ka na. Don't mind us. Mayroong halos 10,000 sa tumpok. Halatang hindi inaasahan ng may-ari ng tavern na ang dalawang tao, na hindi mukhang mayaman, ay makakapag-alok ng napakaraming pera. Nagningning ang mga mata niya habang nagmamadaling kinuha ang pera. May gusto ka pa bang i-order? I'll have them prepared for you, nakangiting alok niya. No need. Kung ayaw mong mawala ng buhay, mas mabuting umalis ka na sa tindahan mo. Lose my life. Nagbibiruan ba kayong dalawa? Gayunpaman, nang matapos magsalita ang may-ari, narinig mula sa labas ng tavern ang tunog ng mga brake ng kotse, na sinundan ng pag-shuffle. Bago pa man siya makapag-react sa mga nangyayari, isang palaso ang tumusok sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga na kinuha ng bulag ang pera mula sa mga kamay ng patay na may-ari. Tinabi ko na ngang umalis ka agad. Pagkatapos, siya at si Ali ay nagsimulang umiwas pakaliwa at pakanan sa loob ng tavern, iniiwasan ang mga paparating na araw mula sa labas gamit ang napakabilis na mga diskarte. Kabanata 639. Maligayang pagbabalik, Ninong. Sa wakas ay tumigil ang ulan ng mga palaso. Tumayo ang dalawang lalaki at lumabas ng pinto. Ilang sasakyan ang nakaparada sa labas at sa harapan nila, nakatayo ang 2 dosenang lalaki na nakasuot ng itim na may berde na gintong rosa sa kanilang mga lepel. Lahat sila ay armado ng mga busog. Ang pinuno ng pack ay nakasuot ng salaming pang-araw at isang trench coat. Siya ay may isang crew cut at mukhang napakakilala. Sa wakas nahanap ko na kayong dalawa. Isang hakbang pasulong ang lalaki at ngumiti habang tinitingnan ang bulag at si Ali. 10 taon. 10 taon mong binabantayan ang formula ng Golden Creation Elixir. Matatapos na yan ngayon. Oo, ito na ang huling gabi. Napabuntong hininga ang bulag. Ang Southern Crypt Capital ay hindi kailanman nagabala sa hilaga o timog. Tinong mag-aakalang hahabulin mo kami sa loob ng 10 taon para lang sa formula ng Golden Creation Elixir. Ang lamig mo. Ahaha, the Golden Creation Elixir is a priceless treasure. Kapag mas produced, tataas ang market value ng pharmaceutical factory natin na pag-aari ng pamilya. 10 years. Kahit umabot ng 2 o 3 dekada, kailangan pa rin nating kunin ang ating mga kamay para dito. Well, huwag na tayong magdamag. Ibigay mo ang formula, at hahayaan ko kayong mabuhay. Sabay tawa ang bulag at si Ali. Nang hindi sumasagot, diretso silang umakyat patungo sa grupo. Nagsimula ang isang madugong labanan, at tumagal ito ng 10 minuto. Pagkaraan ng 10 minuto, ang mga bangkay ay nasa lahat ng dako sa kalye sa harap ng tavern. Ang lalaking puno ng kumpiyansa ay nahulog sa gulat. Ang grupo ng mga tao ay mga eksperto sa pinakamataas na rate na ipinadala mula sa Southern Crypt Capital. Hinahabol nila ang duo sa buong mundo nitong mga taon. Matagal na silang kumbinsido na hindi malakas ang dalawa, at magaling lang magtago. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila nahuli ang duo kahit na matapos ang isang buong dekada. Nakatanggap lang ng balita na tumukoy sa kinaroroonan ng kanilang mga target, ipinadala ng Southern Crypt Capital ang kanilang mga tauhan upang maghanda na higpitin ang silong. Ngunit hindi nila inaasahan na ang posisyon ng mga ngaso at biktima ay maililipat. Paano naging ganito? Mukhang hindi makapaniwala ang lalaking may crew cut. Naguguluhan siya. Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Ali at itinaas ang kanyang bakal na nakabalot na braso. Ito ay hindi isang bagay na nakita mo, hindi ba? Ang dahilan kung bakit mo kami natagpuan ngayong gabi ay dahil kami ay nag-leak ng impormasyong iyon. Ano? Napabuntong hininga ang lalaking may kasamang crew, ikaw. Ahaha. Ang bulag na matanda at si Ali ay humagalpak sa tawa. 10 taon na ang lumipas. Kung hindi dahil sa 10 taong paghabol ng pusa at daga na sinimulan mo, ang Southern Crypt Capital, laban sa amin, magiging mahirap para sa amin na gugulin ang 10 taon na ito sa paghihintay kay Sachin Taylor. Ngunit ngayong bumalik na siya, hindi na natin kailangang ipagpatuloy ang pagkabagot. Nanlaki ang mga mata ng isa pang lalaki. Sachin Taylor. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Ali patungo sa kanya. Ginamit ng lalaki ang kanyang mga braso upang protektahan ang kanyang dibdib habang umuulan ang isang suntok na puno ng matinding lakas. Sa isang malakas na kalabog ay bumangga ang kamao ni Ali sa lalaki. Ang impact ay nagpalipad sa kanya at napadpad siya sa lupa ng may mapurol na kalabog.
Alam na siya ay nasa isang matinding dahado, ang lalaki ay nagmamadaling bumangon. Nang walang motibasyon na lumaban, tumalikod siya at nagpahinga para dito. Gayunpaman, nakarating lang siya ng ilang metro ang layo bago ang isang hilera ng mga tao ay humakbang patungo sa kanya mula sa tapat. Nadapa ang lalaki at muling bumagsak sa lupa, gamulong sa mga paa ng isang individual. Nakayuko ang kabilang partido, nakatingin sa lalaki ng may interes. Tumanggi ang Southern Crypt Capital. Sino? Ikaw. Sachin Taylor. Sa sinabi nito, binasag ni Sachin ang kanyang kamao sa ulo ng lalaki. At sa isang malakas na kalabog, sumambulat ang ulo ng lalaki na parang pakwan. Ang epekto ng suntok ay lumikha ng mga bitek na parang spider sa lupa. Mukhang excited ang bulag at si Ali habang papalapit kay Sachin at lumuhad sa harapan niya. 10 taon na. Maligayang pagbabalik, Ninong. Sumulyap sa duo na nasa harapan niya, huminga ng malalim si Sachin at bumulong, "It's been 10 years. You two has had it hard. Karangalan namin na pagsilbihan ang aming ninong at maibsan siya sa kanyang mga alalahanin. Ahaha, bumangon ka na." Tinundan ng grupo si Sachin sa kotse at bumalik sa manor sa silangan ng Strego City. Nang gabing iyon, ang bulag at si Ali ay gumawa ng kalahati ng recipe para sa Golden Creation Elixir. Pagkatapos pagsamahin ang mga ito, nagpalipes sila ng gabi sa pagkinkok ng maalamat na Golden Creation Elixir na may mga mahimalang halamang gamot. Si Sachin ay nakadina ng 2 kawit na bakal sa loob ng 10 taon. Ang kanyang mga kalamnan ay matagal nang sumanib sa mga kawit. Bago siya umalis sa templo, natanggal niya ang mga kawit na bakal mula sa kanyang katawan at malubhang nasugatan. Sa ganoong malubhang sugat, hindi tiyak kung gagana ang Golden Creation Elixir. Matapos may handa ang elixir, inilapat ito sa mga sugat ni Sachin. Matapos tahiin at balutan ang kanyang mga sugat, hindi dapat gumawa ng anumang mabigat na aksyon si Sachin sa susunod na mga araw. Para sa susunod na linggo, walang mga paggalaw sa Strego City o sa Timog. Ang balita ng paglitaw ni Sachin Taylor mula sa templo ay kumalat na sa Timog, ngunit hindi ito nagdulot ng malaking kaguluhan. Ngunit sa isipan ng mga nakauunawa, malinaw na ito ang kalmado bago ang bagyo. Sa Villa District ng Westlake, magkatabi sina Tir Summers at Carson York sa isang pavilion sa tabi ng Westlake. Umulan kagabi. Dahil dito, tumaas ang lebel ng tubig. Kasabay nito, ang baha ay nagbigay ng hangin ng kalamigan. Halos 1 linggo nang wala si Sachin Taylor, ngunit nananatiling kalmado ang Timog. Walang nakakaalam kung ano mismo ang kanilang susunod na hakbang, sabi ni Carson. It's hard enough with just Sachin Taylor. Now that the Great Sky Group is getting involved with the Moore family, things are even more complicated. Uncle York, tapos ka na bang maghanda? Sagot ni Tir. Tumango si Carson. Nandito na ang mga elite ng pamilya York. Peter Woods at ang iba pa mula sa North River ay darating dito sa loob ng ilang araw. Sa Astral Province's Quintus family, dumating na ang 5 zodiac. Karen Quintus will also send a group of elites here. Ang Westlake Villa District ay mapupuno sa puntong ito. Inihilig din ni Tir ang kanyang ulo. Magkakaroon kami ng 1,000 eksperto sa aming panig, ngunit hindi pa rin ito sapat para sa huling showdown. Kung ang Great Sky Group lang, ang ating kasalukuyang bilang ay higit pa sa sapat. Ngunit sa pagpasok ng pamilya Moore, talagang kulang ito. Kailangan pa nating mag-isip ng iba pang mga paraan, sumang-ayon si Carson. Nakabalik na ba si Dixon Watt sa West Suez? Tanong ni Tir. Sumagot si Carson, umalis siya kahapon. Ito ay isang malaking laro ng chess sa Timog. Kung ang unang klase ng Southern Gentry ay kasangkot dito, kaya ang Canentine Mansion ng West Suez ay hindi maiiwan sa kanilang mga aparato. Ang magandang bagay ay pinapanatili namin ang isang magandang relasyon sa Canentine Mansion, kaya't ang pagsali sa kanila sa amin ay maaaring lubos na mapabuti ang aming mga pagkakataong manalo. Kabanata 640. The Indomitable Sachin Taylor. Tumango si Tir Summers. Hindi naman dapat mahina ang Canentine Mansion ng West Suez, di ba? Napakalakas nila, sagot ni Carson York. At may mga uncertainties tungkol sa kanila. Kawalang katiyakan. Tila naguguluhan si Tir. How so? Carson smiled in an enigmatic way. You'll find out soon enough. Tinitigan ng inaanod na lawa, idinagdag niya, Tir, ang pagtatalo na ito ay hindi lamang kasangkot sa mundo sa ilalim ng lupa.
Parehong ang pamilya Moore at ang Great Sky Group ay may malakas na katayuan sa mundo ng negosyo. Kung sumiklab ang digmaan, natatakot ako sa timog. Maghahirap din ng husto ang Commerce Chamber. Matagal nang iniisip iyon ni Tyr. Ayos lang. Pagamat maraming hindi ko alam tungkol sa pagpapatakbo ng isang negosyo, maraming mga henyo sa negosyo sa loob ng Regal Palace. Si Jim Zabanskay, isa sa 5 hari ng Regal Palace, minsan ay nagsabi sa akin na ang pagnenegosyo ay simple. Hanggat marami kang pera, maaari kang maging walang talo sa merkado. At ang mayroon kaming Regal Palace, ay pera. Natahimik sina Tyr at Carson at hindi na nagpatuloy sa pag-uusap habang nakatingin sa agos ng lawa. Samantala, sa isang estate sa silangan ng Strego City, si Sachin Taylor ay komportableng nakakulong sa isang upuan na balat ng tigre. Katabi niya ang isang comely maid na maingat na tinutulungan siyang tanggalin ang gauze sa katawan niya. Nang maalis na ang dressing, makikita na ang 2 sugat sa shoulder blades ni Sachin ay ganap ng naghilom. Bagamat may mga galos, siya ay ganap na naibalik sa kalusugan. Nagulat ang kalapit na Sky Sullivan at James Martin sa nakita. Ito ang mahimalang epekto ng maalamat na Golden Creation Elixir. Ang malalalim na sugat ni Sachin ay talagang naghilom mula sa loob palabas sa loob ng 1 linggo. Nang makatayo, iniunat ni Sachin ang kanyang mga kalamnan bago humakbang palabas ng bulwagan. May open space na katabi ng swimming pool sa labas. 8 lalaki na may iba't ibang tangkad at edad ang nakatayo sa clearing, lahat ay puno ng aura ng vigor. Ang mga lalaking ito, sa unang tingin, ay mga first-rate na eksperto. Lumapit si Sachin sa kanila. Ang grupo ng 8 ay nagbigay galang sa kanya, ninong. Tigaw nila. Dahan-dahan ang iniling ni Sachin ang kanyang ulo. Timulan. His. Swish. Swoosh. Sa sunod-sunod na sigaw ng labanan na umaalingaw-ngaw sa hangin, ang 8 figure ay naiwan sa likuran ng mga larawan habang silang lahat ay nagmamadaling umakyat patungo sa Sachin. Ang 8 ay parang si Ali at ang bulag. Lahat sila ay mga alaga ni Sachin. Bukod dito, sila rin ay mga first class na eksperto ng martial arts community. Kung ikukumpara kay Ali at sa bulag, hindi sila mas mahina kaysa sa kanila. Ang 8 lalaki ay nagkakaisa ng walang kamali-mali upang salakayin si Sachin. Gayunpaman, ang anumang kooperasyon ay walang saysay sa harap ng walang humpay na Sachin Taylor. Lumipat din si Sachin sa sandaling iyon. Sa isang suntok na hindi naiiba sa isang inilunsad na cannonball, isa sa mga eksperto ay agad na pinalipad. Bang! Thud! Boom! Walang humpay ang mga tunog ng banggaan, at wala pang 1 minuto, ang 8 ay sunod-sunod na natamba. Ngayong ganap nang gumaling ang mga sugat ni Sachin, nanambalik ng 80% ang kanyang lakas. Pero kahit 80% lang ng buong lakas niya ay nakakataas ng buhok. Masyadong mahina. Ano ang marami mong ginagawa sa nakalipas na 10 taon? Hindi nasisiyahan si Sachin na makitang kulang-kulang ang kanyang sariling mga ampon. Tinusok niya ang isang kamao at pinalipad ang isa pa niyang anak na inaalagaan. At pagkatapos, sinulyapan ni Sachin ang bulag, sina Ali, James Martin, at Jason Garcia, na nakatayo sa gilid. Halika, utos niya. Ang lahat ay natigilan at natagpuan ang kanilang mga sarili na hindi makapag-react. Nagpakawala si Sachin ng isang paputok na dagandong, pumunta ka rito. Kumalaw ang bulag, at ang poste ng watawat na hindi umalis sa kanyang tagiliran ay naging isang bakal na sibat. Kasabay nito, iwinagayway ni Ali ang kanyang brasong nakabalot sa bakal at sumugod sa Sachin. Kumunot ang noo ni na James at Jason, na pabuntong hininga, at kumari pa din ng takbo papunta kay Sachin. Sa isang kisap mata, isang malaking grupo ng mga eksperto ang nakapalibot kay Sachin, na parang leon sa galit, na patuloy na umiikot sa pagitan ng mga lalaki. Ang eksena ay katulad ng isang galit na leon na humahampas sa isang grupo ng mga lobo. Si Sky Sullivan, na kanina pa tahimik, ay nakamasid lamang habang may nanginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Sachin Taylor ay nasa pinakamataas na 10 taon na ang nakalilipas. Ngayong siya ay nakalabas na mula sa pagkakakulong sa Golden Pagoda, ang kanyang lakas ay hindi lamang nabawasan, ngunit mas nakakatakot kaysa sa nakalipas na 10 taon. Ang labanan ay tumagal ng halos 3 minuto. Sa huli, ang lahat ay lubusang tinamaan. Si James Martin, Jason Garcia, at ang bulag na lalaki lang ang halos nakatayo. Maging si Ali ay nasa lupa. Umagulgol. Umalangaw-ngaw sa hangin at sa buong asyenda ang dagandong ni Sachin.
Parang inilalabas niya lahat ng hinaing niya nitong nakaraang dekada. Lumapit si Sky kay Sachin. Ninong, 10 taon na ang lumipas. Punong-puno ka pa rin ng lakas ng loob at sigla gaya ng dati. Sino kaya ang makakalaban mo sa Timog? Maging si Ostermore ng pamilya Moore ay hindi makakapagpalit ng suntok. Sino kaya? Walang pakialam na umungol si Sachin. Naisip ko din minsan. Ngunit may isang taong nagparamdam sa akin ng lagnat na gumagalaw sa loob. Siya ay mas hindi ka panipaniwala kaysa kay Ostermore. Ninong, si Tyr Summers ba ang tinutukoy mo? Tama ka. Tumanggo si Sachin. Hindi simple ang binatang iyon. Si Tyr Summers ang magiging pinakamalaking balakid sa laro natin sa South. Nagsalubong ang kilay ni Sky. Godfather, hindi mo ba nasobrahan si Tyr Summers? Haha. Inisya ni Sachin si Sky pero hindi sumagot. Masobrahan man niya o hindi si Tyr, si Sachin mismo ang may alam kaysa sa mga nakapaligid sa kanya. Sa katunayan, naisip ni Sachin na minamaliit niya si Tyr. Nagpatuloy si Sky, Godfather, ngayong naka-recover ka na sa iyong mga sugat, at sunod-sunod na ring bumalik ang mga naging followers mo, opisyal na tayong magsisimulang kumilos, di ba? Matagal nang naghanda ang Great Sky Group at ang pamilya Moore para sa larong ito ng chess. Ang pamilya Moore ay naghihintay sa iyong salita. At para sa Great Sky Group, ang pamilyang Jones ay dapat na sa amin, ngunit ninakaw sila ni Tyr Summers mula sa amin. Hindi mahalaga. Ang pakikitungo sa pamilyang Jones at pakikitungo sa Tyr Summers ay ang pareho. Kailan mo pupunta ang larong ito sa kalsada, Ninong? Hindi na kailangang mag-alala. Ikinaway ni Sachin ang kanyang kamay. Bago opisyal na magsimula ang operasyong ito, kailangan kong pumunta at tiyakin ang isa pang bagay. Naguguluhan si Sky. Ano ang gusto mong makatiyak, Ninong? Kailangan kong matukoy ang isang kawalan ng katiyakan. Kapag natiyak na ang salik na iyon ay matatahimik ang puso ko. Bahagyang pinaikit ni Sachin ang kanyang mga mata. Umanda ka. Tapos, samahan mo ako kung saan. Saan? Ang Canentin Mansion ng West Suez.